Lahat ng tao bumoto eh. Di ba? Lahat, presidente, senator, vice president, they all went to one place, the precinct hall. Okay. Nakakalungkot tignan. Sana naman nananawagan ako sa mga taong bumoto na official ngayon na nanalo. Nakita nila yung estado ng eskwelahan. That's right. Tito Rom. Grabe, di ba? Grabe. Okay ka dyan. Sobrang init. Sama tayo dyan. Yung mga upuan, makita mo, wasak eh. One more thing, may dadagdag pala ako, Tito Ro. Ewan ko kung na-experience mo sa precinct niya. Sa kayo mo ba ito? Second floor? Ground floor? Hindi, ako sa covered court ako eh. Yeah. Kasi kami, ang presinto namin, second floor. Second floor, third floor. Yung paano yung mga PWDs na buboto? Yeah, that's right. Wala namang, alam mo yun, ang hirap nilang i-akyat sa RAM. Wala namang access sa mga public school eh. Di naman... Yeah, but ano ba, may classroom naman sa baba, ba't hindi lang gawin yung music? Just, diba, parang, hindi ko lang mag-gets. Subukan ko na mag-CR doon. Yun ang problema ngayon. Di ba? Kasi, yung buti na-observe mo rin pala, Tito Roman. Pagkatapos mo magboto, saan ka magbukas ng kamay? CR. Isang dami bata may sakit. Imagine nyo na lang, di ba? Lahat tayo, mayor, pumunta ka dyan sa presinto mo eh. Presidente mismo. Pumunta dun sa... Si congressman. Di ba? Si congressman. Sana naman, observan nyo yung mga bintana, wasak na. Electric fan, very few ang gumagamit. So, at hindi lang yun. Ang liit ng kwarto, 50 people, 50 students ang sinasaksak doon. 50, 40. 40 to 50. Talagang maliit yun. Ang mainit. Wala ka talaga matututunan. Sobrang zapag, there are other schools that cater 3 shifts. Wow. Ayun. Akala ko nga 2 shifts, 3 shifts so pala. May mga schools that cater 3 shift ng elementary. 3 shift a day. Parang 6 to 12, 6 to 8, 6 to 10, tapos 10 to 2. Wow. Tapos 2 to 6. Wow. Hindi, parang meron pang hanggang 9 o'clock minsan. Meron pang mga... So wala kang matututunan. Wala. I mean, kaya kung titignan mo yung polling ng illiterate Filipino, in fact, there's this statistics that finds 7 out of 100 individual galing sa PSA cannot read and write. Wow. High school graduates. Although nakakabasa sila, pero hindi nila naiintindihan kung ano yung binabasa nila. No wonder we are in the A side, baka sa buong mundo, nasa ilalim na tayo eh. Kumbaga, number 1 na naman ang Pilipinas. Saan? Walang alam. Walang alam. Diba? Hindi nakakabasa. Yes. Hindi nakakaintindi. Ang ano dyan kasi, ang purpose naman ng ating eskwelahan is hindi lang makabasa, makaintindi, o maka-analyze, kundi magkaroon ng critical thinking ng ating mga estudyante. Ibig sabihin magtanong sila. Nabasa na niya, hindi nga naiintindihan niya, pero dapat nagtatanong. Ano yung nabasa ko? May critical thinking. Ngayon, kung hindi nga makabasa, paano ka pa mag-analyze? Paano ka pa mag-critical thinking? Parang stage po yan eh. Before you've learned to understand what you've read. Dapat marunong ka muna. Parang yan yung step by step. Marunong ka muna magbasa. Maintindihan mo muna yung binabasa mo at saka isipin mo kung ano yung binasa mo. Saka ka magkakaroon ng critical thinking. Sobrang importante ng... Paano ka ngayon? Paano ka boboto? Paano ka boboto kung di mo naman naintindihan yung ano yung mga bill? Correct. Kaya sabi nga, di ba, napanggit natin last episode that yung kabataan ng pag-asa ng bayan. Ngayon, after election, focus naman tayo sa reading. I mean, focus naman tayo sa environment ng mga eskwelahan. Ang mga bata muna. I mean, kasi pagdating ng future, etong mga to, dyan tayo kukuha ng doktor. Diyan tayo kukuha ng economist. Diyan tayo kukuha ng mga architects and engineers. Saan ba tayo pa kukuha? Hindi sa mga bata din. Kung ang foundation nila is very poor. Kaya nga nakakalungkot paano na ang future natin? Kasi yung ating mga nag-graduate, pagka
parang ang purpose nila makakuha ng diplomas to go abroad. No, pagdating sa abroad, ang trabaho nila, menial jobs nagpapala doon sa construction. So, ganun na lang tayo. Wala na tayong trabaho na objective natin yung trabaho na tayo nagko-conceptualize ng mga tayo presidente ng kumpanya, tayo yung nagpapalakad ng operation, tayo. Hindi na Kasi parang ako, di ba, pag nag-graduate ako, mag-abroad ako. Yes. Para doon ako sa construction din sa or domestic helper ako. Kaya ganun ang nangyayari sa atin. Why? We don't focus doon sa education ng ating mga bata. Yeah. Start po yan sa, I think as early as elementary years, you're conditioning kids to either to be a business owner or run his or her own company or to be an employee. Pero kung titingnan po natin yung current state ng education natin, parang we're mass-producing employees. Yung opinion nyo. Nakakatawa sa sinasabi ng anak ko ron. Kaya naka-homeschool kasi kami. Sabi nila is, kung babasahin mo yung history ng eskwelahan, is just that para yung mga workers noon ay may mapag-iwanan ng anak nila. And also to condition them na 8 to 5 na para pagtanda nila talaga is for the workers. Kasi siyempre mo 8 to 5, may lunch break. Para ka rin nagtrabaho. Kaya ako activist din sa pagdating sa schooling. I mean talagang, kasi tinitingnan mo yung mga college courses. Di ba? Nursing. Lahat almost 90% is employee. Yes. Ng mga courses ngayon. Di ba? Engineer. Nurse, HRM. That's right. Lahat leaning towards to employment. Yes. So sabi mo kanina, sa covered court ka ba Kasi ako sa covered court po ako alam mo ba nung may nabasa ako na during the time of Plato and great teachers and Socrates. Ang classroom walang room. Hindi naka-confine sa four-wall. Sa ilalim puno. Sa ilalim ng puno, taglalakad sila. Public squares. Lika, lakad tayo doon. May mga baturon. Ano sa tingin ninyo? So, panay question. O tingala kayo, anong nakikita nyo ron? Bakit may yun? So, question. So, doon matututo ang bata kung may question, hindi mag-memorize. At makopya doon sa blackboard. School nowadays are being, tama po yung sinabi, it's being pressured on getting high marks than learning matuto talaga. Talagang matuto. Mahilig po kayo sa libro. I think one key factor of being maayos sa pag-aalis talaga yung love of the books And kasi alam ko kayo mahilig kayo sa libro. Hindi nga tanong ko mahilig ba kayo sa libro? Ako personally, kasi ang tanda ko yung librong huli kong nabasa is yung The Tree by yung pinababasa ng elementary. Anyway. Kasi ako, wala akong patience. The only thing na talagang pinagtyagaan kong basahin, siguro dahil if I found it interesting, is the JPE story. The biography of biology, biography. Sorry medyo bias ako, idol. Ngayon yun ang binasa ko. Pero hirap kasi akong magkaroon ng interest in reading. Siguro I'm not, pero gusto ko magbasa. Kasi yung mga taong kilala kong magagaling magbasa at mahihilig magbasa, they're the intellectual people really gusto mong makakonverse. So parang, how do you encourage young people or even me to read a book? Ganda yan. Naalala ko, there's this one quote that changed me. During that time, siguro 15 years ago, we went to a school kasi nasa school market kami. Merong isang nakasulat sa pader while waiting sa parking. Hindi pa ako mahilig magbasa nun. Nakasulat doon, reading can seriously damage your ignorance. Galing. So parang napaisip ako. Kasi sa tagal ko sa parking lot, lagi kong, siyempre,
nag-wonder yung mind mo. At lagi, pag nadadaanan ko siya, laging may kurot eh. Reading can seriously damage your ignorance. Hanggang sa napaisip ako sa sarili ko, ignorante ba ako? Pero ayoko maging ignorante. Parehas tayo eh. Ayoko maging ignorante. Paano ko ba ito uumpisahan? Ang isa sa mga ginawa ko is that, syempre, excited ako ngayon. Uwi ako ng bahay, yung asawa ko mahilig sa libro. Kuha ako ng libro. 2 minutes pa lang, umiiyak na ako eh. Kasi hindi ako sanay, yung mata ko, so parang ayoko na. Yun. Kaya lang, it's because of, I want to learn. Merong intention din kasi, intentional. Dapat maintindihan mo bakit kailangan ko magbasa. Saka hindi lang siya parang, okay, bunot ako libro dyan. Pag nabasa ko to, may matututunan na ako. Diba? Hindi naman yun instant na Sa akin, before I finish one book, it took me a year. So, sa isang pinakamanipis na libro na nakita ko, nandyan ata, yung John Maxwell, 25 Ways to Win with People. Ang ginagawa ko, in-strategize ko sa paano ko ba ito tatapusin. O sige, tinesting ko muna kung gaano ko tatagal sa isang basahan. Inubasahan ko 3 minutes. Tumagal ako. Sige, bukas naman 3 minutes. Hanggang sa kahit saan, dala ko na yung libro na yan, nasa bag ko. Kahit di ako nagbabasa, at least dala ko yung libro. Para tuwing makikita ko sige, subukan ko, babasa nga ako. Diba? So it took me, dyan para, kunin mo, katabi ng Magic of Thinking, Bigyo Pueblo. Hindi. Yan. Katabi niyan, yung white. Yan. Tingnan mo, napakanipis na ito. Isang taon. Manipis lang yan. Manipis lang ito. Isang taon lang. Babalikan ko sa. Pag di ko naintindihan, talagang babalikan ko sa. Okay yun. Sa akin, mas okay yun. Ikaw, mahilig ka sa libro? Ano yung favorite mo na book? Ako naman, pareho ko ni Nick, mahilig din ako ng sort of mga biographical, Ang masyadong sa akin, college days pa, yung The Rise and Fall of the Third Reich ni Hitler, no? William Scherer. Kwento ni Hitler actually. Hindi because fan ako ni Hitler, but because ano bang ingredient nitong taong ito? Bakit parang sabi nga ng mga tao may diferensya ang utak sinunod ng mga tao. Yeah. At matatalinong tao yung sumusunod sa kanya. So nakita ko yung yun nga may mga lessons yung lalo yung propaganda na ginagamit ngayon sa kampanya, sa politika. Andun sa librong yun ang author, ang master nun si Goebbels na yung kasinungalingan ulit-ulitin mo ng maraming beses, nagiging totoo. So maraming doon sa mahilig kasi ko sa non-fiction. Kaya yun, maraming libro akong binasa. Pero yun ang tumatak sa akin yung mga lessons na doon. Hindi yung negatives niya. May mga lessons doon na makukuha mo. Sige, architect. Ako late na ako naging interesado sa pagbabasa ng libro. Gaya nating lahat, or most of us here, ang hirap mag-stay. Yung focus mo to stay in the page. Lalo na lumaki ako na very visual ako. Naalala ko, bata pa lang ako, ang hilig ko sa comics. Every Sunday, ang inaabangan ko yung Sunday special lang sa Diaryo kasi may section doon ng comics. I enjoy reading that. Tapos itong college, parang I felt like parang kailangan ko ng change sa buhay ko. Parang gusto ko rin. May mga tao ako that inspired me kasi ang galing nila magsalita. Ang galing nila sa conversation. Parang ang tali-talino nila. Tapos, I watch these people and they say one thing in common na ginagawa nila. They read books. So, para sabi ni... They read books. So, ngayon, naging curious ako. Simulan ko nga. Pero, gaya ng experience ni Tito Rom, first few minutes, tatapos ko ito. Kailan ko ito matatapos? Kasi parang wala akong ma-pick up. Hindi rin ako sa English before. Pero nakita ko yung value na, ang ganda po yung sinabi nyo kanina dito, Rom, yung you start with systemize it.
I start with few pages, few chapters a day, hanggang sa yung value ng binabasa mo is, parang nakikita mo yung relevance niya sa daily life mo at meron kang possible application. So, doon ako nag-snowball into, kasi depende rin, yung most ng books na binabasa ko is self-help. So, I need to learn communication. Gusto kong improve yung leadership ko. I need to learn how to handle my kids. So, yung mga bagay na, yung mga topics na I can learn agad-agad, yan yung parang interest me kasi na-apply ko siya agad. Pag nabasa ko ngayon tong chapter na to, okay, tong ideas na to, I can apply it right away. So, parang doon po ako nagsimula sa pagbabasa ng libro. Tapos ito, meron ako nabasa, I came across this very classic book, As a Man Thinketh ni James Allen. So, 1903. Itong book na to. Paborito ni Sam yan. This is one of my favorites. Sama lang, dinala ko lang. Hindi ko ata dala sa'yo. So, I'll read yung favorite quote ko. Nilista ko talaga siya dito. Sabi niya dito, ni James Allen, man's mind may be likened to a garden, which may be intelligently cultivated or allowed to run wild. But, whether cultivated or neglected, it must and will bring forth. So, our minds are gardens. Whether you parang maging focused ka or maging mindful ka, what you feed yourself, the books you read, the music you listen to, or whether pabayaan mo siya to run wild, it will bring forth may result. So parang it's a universal truth based kay James Allen. Sabi niya dito, just as gardener cultivates his plot, keeping it free from weeds and growing the flowers and fruits which he requires, so may a man tend the garden of his mind, weeding out the wrong, useless, impure thoughts and cultivating towards perfection the flowers and fruits of right, useful, and pure thoughts. So parang very valuable. No? It just reminds me, personally, nung nabasa ko to, binaba ko yung libro, wow. I have to parang think about this. Parang this is so much to absorb. Pero yun, we are responsible sa like what we feed our minds. Hindi natin pwedeng isisi our mindset, hindi natin pwedeng isisi yan sa magulang natin. Though may factor how we were brought up. Yes. Pero we take responsibilities as adults. Yeah. I realized from this text ni James Allen na hindi ko pwedeng sisihin to sa environment ko. Even kasi parang malaki din yung factor ng music. Yung lyrics. Kaya siguro maraming gang-gang or gangster ngayon. Kasi ang pinapakinggan nilang lyrics yung mga violent eh. It's the music that choose to influence them. So parang, if you want to really focus on the children, teach them how to love the books. Yeah. Pero alam mo, Tito Rom, nung sa akin, nung nag-aral kasi ako ng elementary sa isang remote barangay, at yung aking lola, teacher eh. So ngayon, yung remote barangay ngayon, noon, ay halos wala kang makitang mabasa. Kung meron ng comics, punit-punit na kasi malayo ngayon eh. Tapos, yung dyaryo na pinambalot sa mga paninda, yun ang makikita mo. Alam mo, bata pa ako, talagang hilig na ako magbasa kahit na pambalot lang ng isda. Oo. Yung lata ng sardinas, binabasa ko yung mga nakatatak doon. Ako din eh, pag nasa biyahe, lahat ng pwedeng basahin. Yung signage. Oo, yung mga signage. So, talagang dapat bata pa na, kumbaga, i-guide mo na yung bata. Yes. O the love of reading. Kinakailan papunta siya ron. Kasi nga, gusto ko rin itong isang congressman dito sa lugar namin, yung waiting shed, nilagyan niya ng sa pagbasa may pag-asa. Ganda nun. Talagang nakaka-strike yun eh. Tapos may isa pa, yung you read, you lead. Sarap. So, ang ganda. Readers are leaders. Oo, kaya nilagay mo lang dyan sa kalsada, sa waiting shed. Gusto ko yun. Sa pagbasa, may pag-asa. You read, you lead. Gusto ko yung mga ganong maigsi lang na pag nakita nung lalo mga bata,
it is nakakaano sa kanila. Yeah. And one thing more, yung pagbasa, Tito Rom, may kinalaman din sometimes sa sikmura ng tao, lalo ng bata. Kikita mo yung mga tourist, mga Europeans, Americans, kahit magaling Singapore. Ang laman ng kanilang mga backpack, libro. Now, how? Why? Bakit yung mga foreigners na ito ay mahihilig magbasa, mahihilig magdala ng libro, magbasa? Samantalang sa Philippines, maraming views, siguro yung magpapahinga, nagbabasa. Nakita ko yung factor doon ng economic situation nila. Kaya sila nagtutur kasi may extra money. Kaya, kumbaga, kampante sila na kasi may laman ng tiyan nila No, punta ka sa mga peripheries natin. Walang pang-almusalan, walang pananghalian. Yeah. Tapos ka pa ng libro. Walang papasok sa utak nila. Magbabasa sila ng libro na walang laman ng tiyan. So I think it goes, hand in hand Yes. na yung love of reading, sometimes may related din sa economic situation. That's right. So yung pagbili ng libro, ibibili mo ng libro ng magulang, ibibili mo na ng pagkain, no? Right. So siguro, if you want to appreciate books, art, music, maganda siguro tulungan natin silang, kung pwedeng ipag-pray natin to ang mga kandidato natin na makita nila yung importance Yes. magkaroon ng laman ng tiyan ng ating mga kababayan. Mga bata. Nakalungkot kasi yan. Naalala ko, elementary ako. Nag-public school din po ako I intentionally fail para next year mapunta ako sa lower section. Kasi nasa section 3 yata ako nun. Section 3 to. Dahil nga ang boring ng mga classmate, walang tropa. Lagi ito ang saya-saya yung mga nasa lower section. Intentionally failed that. Para nung grade 3 ako punta sa punta ako sa low section. Grabe pala. Wala kaming, nasa ropor ako. Yung librong napupunta sa amin, gula-gulanit. Wala, tas agawan pa. Ang nabibigyan lang, yung nasa rowan na it's so bright. Yeah. Kaya yun, ang ginagawa namin, hindi na kami naglalaro na... Totoo yan Tito Roma. Experience ko rin yan. Kasi yung mga family of teachers din kami. Alam mo ba yung pinamimigay na, this year, ipamimigay na yung mga libro. Nakikita mo, may scribble pa ng mga last years. Punit May sagot na nga May sagot na yung questionnaires. So, may pangalan pa. Yung pinapangalanan pa nung dating... kasi handover na yun from the previous school year, i-handover doon sa susunod. So, kita mo na punit-punit So, ngayon din, I think, although kung ganun man, kaya lang dahil yung transition ng bigla natin nag-K-12, tapos binawi na naman yung K-12, tapos malapit na yung pasokan, binago yung ang gulo. From June to gagawin nilang August to September yung bakasyon ulit. Tapos ngayon, babalik na naman ulit. Dahil sa tagulan, bagyo. Hindi naman yung mga eskwela ang nagsasuffer estudyante. Ay, hindi ka. Merong na-research tayo na yung World Bank nagkaroon ng niresetahan tayo yung Philippines on how to improve our education system. Kasi nga, yung mga estudyante nga, hindi marunong magbasa. At lalo pa kung pagbasahin natin ang libro, lalo na. So, ang sabi ng World Bank, ay yung salient points ng kanilang teachers. Ang focus daw natin teachers, sa kanilang study, mahina ang ating teaching system. Pati yung qualifications ng teachers. So, yung sa World Bank study, tawag nito. Ang sabi doon ayusin natin yung sa recruitment ng teachers natin. Yeah. Kasi yung principle ng ako sa tingin ko, yung principle ng
paano ka magbibigay ng 20 pesos kung ang laman ng bulsa mo 10 pesos lang? So, ganun yung teachers. Mag-i-impart ka ng information doon sa mga bata. Wala ka namang information man na ibibigay. Sa advent ng technology ngayon, mas baka situation, mas marami pang information yung bata kaysa sa teacher. May ChatGPT nga yung ibang teacher, matatanda na, di marunong gumamit ng AI. Yun nga. So, yun ang nakita ng World Bank. So, I think yung World Bank may assistance or something like whatever, financial package for Pero in fairness po sa mga teachers, it's the most noble job para sa akin. Highest honor job is teachers. Kasi sacrifice din mga teacher. Yung araw-araw yan. So, yung big challenge sa atin yung issue na improving our teachers and big children. Yeah. Sa akin po kasi sa iba, AP, yung mga anak mo, mahilig sa libro. Yes. Especially si Cadence. Ganito ko siya sinimulan eh. Si Cadence, about a few months after she was first birthday, binabasa ko na siya ng libro. Hindi pa siya nakakaintindi. I read books. So parang I think I credit yung hilig niya sa pagbabasa ng libro doon sa mga times na I'm planting a seed sa kanya to love it. Kasi every time we read books nung bata pa siya, very animated ako yung boses ko, modulate ko. Yung parang, it's fun. This is fun. So, meron na siyang na-plant na sa kanya yung thought na reading is fun. So, yun. Tsaka nakikita niya rin kasi sa bahay na ako and si Mira, pag may free time kami, nasa libro kami, nag-aaral kami. Hindi naman kami nerds, pero nakita lang namin yung value nung you fill yourself ng knowledge. Kaya yung mga bata ngayon na-involve sa cellphone kasi walang ginawa yung magulang kundi mag-cellphone. Yes. So, how would you teach a kid to read a book kung ikaw na puro ka rin naman cellphone? So, yun. Gagawa ka ng isang mundo na ikukulong mo sila para ma-imbibe nila kung ano yung naso sa loob ng mundo na yun. Hindi sila makakawala. Nandun sila sa loob ng mundo na yun. Yeah. Tayo parehas. We raise my children. Very intentional kami. Dahil nga nabasa ko yun, so ayoko mag-ignorante yung mga anak ko. Sabi nga nila, paano mo kainin ng elepante? You take one bite at a time. So ang ginawa namin, intentional. Nung mga bata sila, siyempre, books lang laruan nila. Mas marami ang books nila laruan kaysa sa mga toys na ganyan. So, dahil doon, yung mga graphics, may sounds, may mga libro na may sounds. So, dahil doon, kada booklet nila, yung na-enjoy sila. So, kapag binabasa mo sa kanila, sa akin si Shula, si Shan, kada bukas, wow, yung reaction mo. Yung reaction mo, parang excited ka masyado doon sa libro. Hanggang habang tumatanda sila, lagi kami pag nagmo-mall, bibigyan ko sila ng budget. Pero hindi kami pupunta sa toy shop. Sa bookstore kami pupunta. So, by anything you want, I'll give you this budget. Minsan, 100 pesos, 500 pesos, basta anything you want in this store. Siyempre, wala silang choice. Libro. Nasa bookstore kami. Ang laro nila kung di pang-aral is libro. So siguro, doon din na nag-umpisa. And then, siyempre, kami mag-asawa, we always, kapag nagtanong yung mga bata, what are you doing? I'm reading. Hindi ako nagsabi, I'm reading. Kami, I'll show you. Kapag ibabasa ko sa kanya, ano yung binabasa ko. So parang small seeds na ipinaplant natin for them to love the books. Kaya I think, dahil 15 years old na si Sal, 16, 80% ng dalawang libro kanya. Kanina pumunta ako sa kwarto habang kinokolect ko yung libro para to put in ourselves. In-screen niya pa.
tinignan niyo ako ano libro na dala ko. Babalik mo yan dati, di ba? So parang sa every time, lagi siyang may dalang libro, nagulat na siya. Yeah. Even with Mozart, si Kuya Mozart, the time, hindi rin siya mahilig na libro. Kaya lang, tama yung sinabi mo sa kanina that kung ano yung environment mo, yun na rin yung mapipilitan ka na gawin. There are times na dahil kasama rin si Mozart, wala siyang choice na magbili din ng libro niya dahil lahat kami nagbabasa. So, yung curiosity, hindi ko inimpose sa kanya. Kaya tayo nagtanong siya, ano ba magandang basahin ko libro, Daddy? Sige, kung gusto mo talaga magbasa, you start with, binigay ko sa Simon Sinek, starts with the why. Yun yung unang-unang librong binili niya. Binili namin para sa kanya. Ako pinili niya that I want to read. Hindi ko alam kung natapos na kung gano'n niya katagal natapos. But based on conversation, natapos na. At recently po, Daddy Boy, nakakatawa, without any imposing, dahil yung joy niya, dahil may natutunan na siya, bumili na siya ng sarili niyong libro. Good. Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. Yeah. Kasi lagi ko sinasabi sa kanila, even with the people that I met, I always told them that the best investment na pwede mong pang-investan is sarili mo. True. How do you invest to yourself? Bumili ka ng libro. Kaya kami di kami paparam ng libro eh. Kasi, it's the only investment na bibilin mo para sa sarili mo. Ngayon, kung ihiramin mo pa yan, wala ka nang naging investment. Diba? So parang dahil binili mo yon, there's a value in buying your own book eh. Yeah. Dahil you will treasure it, it's not just dahil magkano ba to, 800, 900. Dahil yung first investment mo na book, mas marami pa ang return eh. Yeah. This is the book na pag bumuli ka ng libro, yung return is bigger than your investment. Tama. Investment eh. So may naalala pala ako, Tito Rom, ngayon ko lang naalala siya. Grade 5 ako. Grade 5. May libro ang nanay ko. The Story of Historia in the History. The Story of Philosophy by Will Durant. Nakita ko, kasi mahilig na ako magbasa. Elementary pa lang ako. Kaya nga sabi ko, lahat na ng sardinas, binabasa ko. Kaya toothpaste eh. Kinuha ko yun. Na hindi ako nagpaalam. Talagang tinago ko talaga yun. Sige, ang basa ko nun. At talagang karne eh. Philosophy. Pag binasa mo, karne talaga, hindi ko kayang uyain eh. Matindi yung doon sila. Mula kay Plato hanggang hanggang Spinoza na, yung mga model lang. Talagang sayang-saya ako sa pagbabasa. Para kung nagko-confine lang sa kwarto, sige, ang basa ko. So ngayon, hindi alam yun ng nanay ko. Nung ko, siguro mga edad ko mga 50 na eh. Kinonfide ko sa nanay ko na, alam mo ba ako na yung libro mo na Will Durant na philosophy eh. Kinuha ko yun, hindi ako nagpaalam sa'yo. Oo nga, nahanap ko nga yun. Pero kaya nga, dapat, ano pa nga siya, meron siyang feeling of parang nagpapasalamat pa siya eh. Na, biruin mo, kumbaga parang interested ka. Gusto niya magbasa ako. So good. So yan ang isa sa mga, yung bata kasi talaga dapat, tama ka, the love of reading. It starts doon eh. Everything starts is naintindihan ng bata kung bakit kailangan bumili ng libro. It's not just because that na kailangan makapasa sa school. Kailangan kong, alam mo, may sagot sa exam. It's not that eh. It's, if you show them the importance and benefit ng pagbabasa ng libro sa mga bata, I think ang economy natin in 10-20 years from now, boom tayo eh. Kasi although it's a long haul, very late na. But if you started now, the journey of progress, mabagal man, but is the most worth it thing na pwede nating ipasa sa mga bata. Tama. Actually, hindi pa huli lahat. I mean, kahit matanda na ako, very late na. I mean, I'm on my 20s, start 30, 21, 22.
But yung love ng libro, hindi pa start there. Parang it's a progress pa din. Na ngayon, I make sure that every year I finish at least 2 books. Yeah, that's right. Yeah, alam mo yung asawa ko. Dahil mahilig nga sa libro yung asawa ko, naalala ko yung kwento. Every time na may pagtatalo kami or meron siyang gustong kumbaga sabi, Daddy, di ba, sabi ko, lagi yung maghanap ng libro that match our situation. Tapos, Daddy, tignan mo, sabi dito, nakita ko lang, pag pumunta ko yung bookstore, tapos pag hinahanap niya libro is about marriage, alam ko na yan. Yari ako ngayon, patay ako ngayon. So, ang tawag doon, weaponizing. Weaponizing the books. Pero very effective. Hanggang sa ako din, curious na ako. Basa na rin ako. Sige na, sorry. That's true. Ang sarap lang na ngayon that seeing my children enjoying yung knowledge from reading books. And I just hope that all the parents tries at least makes an effort to... Yung mga message naman natin sa mga bata ngayon is that kung pananalimingan nila yung mga leaders natin ngayon, mga magagaling na mga leaders natin, ay ang simula niyan, magagaling or mahilig magbasa ng libro, ng lahat. So kaya gusto nating mga bata natin maging magagaling din sa lipunan, ay ugaliin nating turuan ng ating mga bata na mahalin ang pagbabasa. Kaya ng sinasabi mo, Tito Rom, the love of reading. Meron dyan, start ka. Atomic Habit. Atomic Habits is one of the best. Katabi mo na. Tataputi ko na lang yan. So kaya na tayo. Kaya na tayo. Alright. Okay. Sige, good talk. Thank you.